Ang kwento na ito ay patungkol sa isang sabongero na itago na lang natin sa pangalang Dumeng. Nangyari ito noong 2001 sa lugar ng Tanhay, Negros Oriental. Itong si Dumeng ay isang magtatari. Meron din itong alagang 4 na manok at nakatira sa liblib na lugar ng Tanhay. Oo nga pala, ang Tanhay ay sakop ng Dumaguete City, Bisaya. At ika lang, oo nga pala, Bisaya pala ako. Balik tayo sa kwento. Itong si Dumeng ay hindi naman talaga magtatari. Nang minsan siyang dalhin sa sabungan ng kanyang tiyuhin. At siya din ang pinapabitaw sa ruwida. Kaya kalaunan ay nag-alaga na rin ito ng sariling niyang manok panabong. Sa kanilang mga kapatid at buong pamilya ay siya lang ang mahilig sa manok panabong at kasali na rin dito ang kanyang tiyuhin. Hanggang nag-asawa na itong si Dumeng ay manok pa rin ang libangan nito. Ngunit ang akala ng kanyang asawa ay libangan lang ang pagsasabong. Ngunit kalaunan ay palala ng palala na ito. Itong si Dumeng ay marunong din itong magkabit ng tari. Naging pangarap na din niya ang maging magtatari o maging tanyag na magtatari sa kanilang lugar. Ngunit sa landas na tinahak ni Dumeng ay naging kakatawa-tawanan siya ng ibang magtatari. Dahil sa lahat ng kanyang tinarian ay halos marami pa ang talo kaysa sa panalo. Kaya naman halos wala nang nagtitiwala sa kanya dahil sa mga kapalpakan niyang nagawa. Kaya naman ang kanyang mga manok na lamang ang kanyang tinarian. Sa kabila ng lahat ay suportado pa rin siya ng kanyang asawa. Maayos naman ang kanilang pagsasama ng kanyang asawa kahit sugarol itong si Dumeng. Isang araw, pagkatapos niyang mapakain ang kanyang alagang manok, nagtungo siya sa medyo may kabundukan, dala-dala ang kanyang nag-iisang bakang alaga at doon umano niya ito ipastol na lagi naman niya itong nakagawian sa araw-araw. Makalipas ang isang oras na paglalakad sa bundok, ay nakarating na nga si Dumeng sa kanyang pagpapastulan. Dali-dali niyang itinali sa isang hindi kalakihang niyog ang kanyang baka at papauwi na sana ito. Ngunit nang akmang maglalakad na siya pabalik, ay laking gulat niya nang biglang dumilim ang kalangitan at biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Maya-maya pa ay biglang kumulog ng napakalakas at bahagyang lumiwanag ang kalangitan. Kaya't walang ano-ano ay bigla niyang binalikan ang kanyang baka. Dahil batid na sa kanilang lugar na kapag tag-ulan ay mirong namamatay na mga hayop. Dahil tinamaan ito ng kidlat. Kaya't kahit basang-basa na ito ay nagpapatuloy pa rin siya sa pagkuha sa kanyang alaga. Nang makuha na niya ang kanyang alaga, ay hila-hila niya ito pabalik. Nang lumakas palalo ang ulan, at ang kasabay nito ang pagdagungdong ng napakalakas na kulog at may kasamang kidlat. Kaya naman naghanap na siya ng pwedeng masisilungan. Ngunit palingalinga siya ay wala siyang nahahanap na masisilungan. Ngunit wala siyang makita. Kaya naman nang makita niya ang matayog na niyog at kasamang hindi kataasan na niyog, ay dali-dali niya itong nilapitan at hila-hila ang kanyang alagang baka. Nang mga panahon na yon ay labis na ang lamig na kanyang nararamdaman dahil sa tindi ng lakas ng ulan. Nang maya-maya pa ay biglang gumuhit ang napakalakas na kidlat sa kalangitan at walang ano-ano'y biglang tumama ang kidlat sa puno ng niyog na kanilang sinisilungan. Akala niya mamamatay na siya sa pag-aakalang siya ang tatamaan dito. At kitang-kita niya kung papaano wasakin ng kidlat ang napakalaking puno sa kalagitnaan nito.
dahilan ng pagbagsak ng kalahating katawan nito at kasabay ang pagkakataranta ni Duming. Dahil alam niyang matatamaan siya nito. Kaya naman dali-daling nagtatalon-talon upang maiwasan ang mga bunga ng niyog na nagsilaglagan. Pasalamat siya dahil hindi tinamaan ang kanyang baka sa puno na yon. Kaya naman sinisipat niya ang maigi ang katawan ng niyog na nawasak, na sa palagay niya ay parang kinagat ng dambuhalang demonyo. Umuusok-usok pa ito. Sa kalagitnaan nito ay mayroong nakatarak na bagay at sa palagay niya ito ay uri ng kristal. Kaya naman dali-dali niyang inakyat ang puno kahit napakadulas nito dahil sa ulan. At nung malapitan na niya ito ay laking gulat niya dahil isa pala itong hugis ngipin at may haba ng isang dangkal. Nang akmang bunutin na niya ito sa pagkakatarak ay muntik siyang malaglag sa puno dahil napakainit nito. Kaya naman ang napagtanto niya na nagsasayang lang siya ng oras dito, bababa na sana siya. Ngunit sa hindi malamang dahilan ay mayroong bumubulong sa kanya na kunin ang bagay na ito, na gamit lang umano sa pagkuha ang pagkagat dito. Kaya naman ang sinubukan niyang kagatin ito ay nagulat siya dahil walang kahirap-hirap niya itong tanggalin. Kaya naman dali-dali siyang bumaba at kagat-kagat niya ang bagay na yon. Pagdating niya sa lapag ay agad niya itong sinipat ay napagtanto niya ay isa itong napalaking ngipin. Kaya naman napapatanong siya sa kanyang sarili kung papaano ito napunta sa taas ng puno at nakatarak. Nang napagtanto niya na isa lang pala itong napakalaking ngipin ay agad niya itong binitawan. At napasabi siya sa kanyang sarili, nagsasayang lang ako ng oras, napakalamig pa naman. Pagkatapos nun ay nakauwi na siya. Pagpasok niya sa kanyang bahay, kinapa-kapa pa niya ang kanyang lighter sa kanyang bulsa. Ngunit sa pagtingin niya dito ay ito yung ngipin na nakuha niya sa taas ng niyog. Labis na labis ang kanyang pagkakagulat dahil itinapon niya na ito. Kaya paano ito napunta sa kanyang bulsa? Kaya naman binalik muli niya ito sa kanyang bulsa. At kasabay ng pagwika ng kanyang asawa sa kanyang likuran, "Anong nangyari sa'yo, Duming? Para kang nakakita ng multo. Magbihis ka na nga para makahigop ka ng mainit na kape." Kaya naman nagbihis na siya at agad siyang nagkape. Kinabukasan habang nagpapakain siya sa kanyang mga alagang manok, biglang dumating ang kanyang tiyuhin. "Aba, ang gaganda ng mga alaga mo. Isabong mo na kasi yan," wika ng kanyang tiyuhin. "O uncle, ikaw pala yan. Buti napadalaw ka," wika naman dito ni Duming. "Ba't parang bihis na bihis ka, uncle?" Ito ba? Di mo ba alam na may sabong ngayon sa kabilang baryo?" wika ng kanyang tiyuhin. "Ganun ba, uncle? Pero hindi ko pa kasi nakondisyon itong mga manak ko eh." "Sus, dalhin mo na yan. Kung siswertihin tayo, di meron tayong pulutan?" sagot ng kanyang tiyuhin. Kaya pumayag na itong si Duming. Nagbabaka sakali din siyang baka makapag-uwi siya ng pera. Kaya kinuha na niya ang kanyang tandang at umalis na silang dalawa papuntang sabungan. Habang naglalakad sila, bigla namang nagsalita si Duming ng, "Tiyo, mananalo kaya tong manok natin?" Oo nga pala, ang mga alagang manok ni Duming ay hindi talaga manok na hybrid. Ito ay ang manok Bisaya kung tawagin sa amin. Kung sa Maynila naman ay manok Tagalog. Alam mo, Duming, ang tari ay wala sa lahi ng manok. Nandyan yan sa paa kung papaano ito
pumalo. Sabay tawa ng kanyang tiyuhin. Pagdating nila sa sabungan, halos pag-agawan ang kanyang daladalang manok sa mga kapwa mananabong. Kiso manok pangkatay lang umano ito. Kaya naman ganon na lang ang panliliit ni Duming sa kanyang sarili. Kaya naman ang bigla din itong pinawi ng kanyang tiyuhin at nagwika ng, "Huwag mo papansinin yan. Maniwala ka lang sa akin." Wika ng kanyang tiyuhin. Kaya naman agad silang nakakita ng tupada dahil nag-aagawan nga ang mga tao dito. Hinimas-himas muna ni Duming ang kanyang manok bago ito kabitan ng tari. Siya na rin mismo ang nagtari sa kanyang manok. Kaya naman pagkatapos na ang paglagay ng bulang ay agad na silang pumasok sa ruwida ng tarian. Kaya naman magsimula nang maghiyawan ang mga meron at kasabay nito ang pagtatawanan ng ibang mananari. Nakiso, wala daw panama itong kanyang mga manok. Kiso Bisaya. Hindi na nakaimik sila Duming. Hindi pa nga sana matuloy ang kanyang laban dahil walang may gustong tumaya sa kanilang manok. Ang kalaban kasi, ito ay ang bantog na mananari sa kanilang lugar, na isa ding sikat na breeder na malalahing manok. Ang kanilang manok na kalaban ay sabi pa ng kanyang tiyuhin, dugong Kelso ito o Kelso bloodline. At ang kanilang manok, masasabing wala talagang laban, ngunit ganon pa man, mapapansin mo rin sa manok nila Duming ay handa ring lumaban na patayan. Kaya naman labis ang kaba ni Duming sa gitna ng ruwida. Nang matanggalan ng sakuban ang kanilang manok panari at handa ng bibitawan. Nang bibitawan na ang manok ni Duming, agad itong sumugod sa kalaban ng palipad. Ang manok naman ng kalaban ay nakatingala lamang at nag-aabang lang na lumapag ang manok ni Duming. Ngunit lumagpas lang ito at ang manok ng kalaban ay lumipad din para umatake. Ngunit biglang sumabay din ang manok ni Duming. Sabay na bumagsak ang dalawang manok. Ngunit sa pagbagsak ng dalawang panig ay biglang nagtatalon-talon ang manok ng kalaban. Wakwak ang bandang tiyan nito at lumabas ang bituka. Gulat na gulat noon si Duming at ang mga tao. Biglang natahimik pansamantala ang sabungan. Panalo si Duming, sabi pa ng sentensyador. "Kakaiba yung manok mo, Duming. Akala mo, ganador." Dahil mabilisang kinatay ang kalaban, kaya naman bigla siyang natigilan. Nang bigla niyang makapa ang kanyang nakitang bagay kahapon. Labis na gulat ang kanyang nadarama dahil ang kanyang manok ay walang galos kahit maliit na sugat. Kaya naman pagkatapos noon ay agad naman siyang niyaya ng ibang mananabong na ito'y paribansahan. Wala na silang nagawa dahil sa kagustuhan na rin ng kanyang tiyuhin. Kaya naman muli niyang inilaban ang kanyang manok. Ngunit ganun pa rin ang nangyari. Isang banggaan lang ay wakwak ang bandang tagiliran ng kalaban ng manok. Hanggang sa umabot ito ng 6 na sultada. Kahit anong galos ay hindi man lamang nagkaroon ng galos ang manok ni Duming. Grabe ang saya noon ni Duming, pati na rin ang kanyang tiyuhin. Dahil sa sobra-sobrang pira ang nakuha nila sa araw na yon. 6 na manok din ang nabihag niya. Isinilid na niya ito sa sako at ang 2 ay binigay niya sa kanyang tiyuhin. Tuwang-tuwa noon ang kanyang tiyuhin dahil sa tindi ng swerte na ipinamala sa manok ni Duming. Ang susunod na laban ay magaganap na naman ang labanan
sa lugar ng Palanas. Ang Palanas ay sakop ng Tanhay. Balik tayo sa kwento. Isang araw, habang nagpahimas-himas sa manok itong si Dumeng, biglang dumating ang kanyang tiyuhin at nagwika ito ng, "Dumeng, ano, nakapaghanda ka na ba?" Oo, uncle. Sa katunayan niyan ay andyan ang aking tubaon." "Oo nga pala, ang tubaon ay isang kulay ng manok na kulay orange at ang tuba ay kakulay nito." Balik tayo sa kwento. Habang papalapit sila sa sabungan, panay hiyawan ng mga tao sa sabungan. Nadatnan nila kasi na may laban sa sultada, kaya naman dali-dali silang lumapit sa nagkumpulan ng mga tao. Ang kanyang tiyuhin noon ay nagpupumilit na sumiksik sa mga nagkumpulang mga tao para lang makita ang labanan ng dalawang panig na manok. Maya-maya pa ay natahimik ng bahagya ang mga tao. Natapos na kasi ang labanan. Maya-maya pa ay mayroong isang taong pasimpleng lumapit kay Dumeng. May dala-dala pa itong manok na panabong din. At nagwika pa ito ng, "Sigurado ka bang ilalaban mo yan, iho? Mukha kasing manok ihalas eh." Sabay tawa pa dito. Si Dumeng naman ay hindi na nakapagsalita. Alam niya kasi na talagang native ang kanyang manok. Lumapit na naman ang kanyang tiyuhin at nagwika ng, "Oh, Dumeng, nakakita ka na ba ng lalabanan ng manok mo?" "Wala pang eh. Siguro mamaya na," sagot naman ni Dumeng. Habang nagmasid-masid si Dumeng sa mga taong naroroon, ay biglang may lumapit na 5 kalalakihan. Ang dalawa dito ay may dala-dalang manok. Nung paglapit nito sa kanila, ay nagwika ito ng, "Hahaha. Oh, ito bakoy. Meron na tayong natipuhan na pangpulutan mamaya." Sabay halakhak pa nito sa kanyang kasama. Sumagot naman ang kanyang tiyuhin ng, "Kung gusto nyong ipulutan ang aming manok, siguraduhin yung mapaslang ang aming manok laban sa inyong mga manok panabong." Wikang pagalit ng kanyang tiyuhin. Kaya naman kinabitan na nila ito ng tari at sa kabilang panig din ay ganun din ang ginagawa. Maya-maya pa ay biglang may lumapit na matanda at uugod-ugod pa ito. At paglapit nito sa kanila ay nagwika ito ng, "Walang panama ang mga manok dito sa daladala mong mutya ng pangil ng kidlat." Nagulat si Dumeng sa inasal ng matanda. Dahil papaanong nalaman ng matanda ang kanyang daladalang mutya ng kidlat? Maya-maya pa ay tinawag na sila sa gitna ng ruweda. At ang kasabay nito ang pagsisigawan ng mga meron. Ganun na naman ulit, halos walang pumusta sa manok nila Dumeng. Dahil pangit niya itong tingnan na ikumpara sa kanilang kalaban. Dahil ang kanilang kalaban na manok, napakahusay ng porma nito. Animoy isang palo lang ng manok ng kalaban ang kanilang manok. Siguradong patay kaagad ito. Pero hindi nila alam na may baong mutya si Dumeng. Nakasipat pa siya ng mga parang nagbubulungan sabay turo sa kanyang manok. At nang tanggalan ng sakuban ang tari nila, agad naman niyang binitawan ang kanyang manok. Ganon din ang kalaban. Mamaya pa ay tumakbong pasugod ang manok ng kalaban. Ang manok naman nila Dumeng ay nakatayo lang ito. Animoy nag-aantay lang na siya ay dadagitin ng manok ng kalaban. Ngunit nang paglapit nito ay biglang sinalubong ng manok ni Dumeng ang kalaban. Nagbanggaan ang dalawang manok. Laking gulat nila nang tumalsik ang manok ni Dumeng. Pantay sa part 2.